Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Hamudi Vlog. So for today's video ay gagawa naman tayo ng isang tutorial kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng bank account sa STCP. So ang gagawin natin guys ay mag-add tayo ng bank account sa STCP para pag tayo ay nagpadala ng pera ay diretso na sa ating bank account. So alam kong maraming nakakaalam dito guys. So ang video na to ay para to sa mga taong hindi pa nila alam kung paano mag-add ng bank account sa STCP as a beneficiary. So ang video na to ay para to sa mga taong walang time para pumunta sa bangko at para magpadala ng pera. So tara na, simulan na natin. So ang unang gagawin natin guys ay punta tayo sa ating STCP mobile application. Kung wala pa kayo nito guys, mag-download na kayo sa App Store, hindi kaya sa Play Store. Madali lang i-download to guys. So ayan, i-click na natin yan. Then tapos ilalagay ko na yung password ko para mabuksan natin. So ayan, kung makita nyo nito sa baba yung international transfer, so i-click na natin yun guys. Yan. So ang susunod naman, i-click natin yung add new beneficiary ito sa taas. Ayan. Then nakalagay dito yung full name ng beneficiary. Kailangan ilagay natin yung full name na pangalan kung saan siya yung add natin dito. Ayan. Then tapos kung saan bansa siya pinanganak. Ayan, Philippines. Then tapos yung delivery option. So kasi ang gagawin natin guys ay mag-add tayo ng bank account. So i-click natin yung transfer to a bank account. Ayan. So kailangan guys, lahat ng ilalagay natin dito ay tama. Lahat ng information kasi para hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling tayo ay magta-transfer ng pera. So pag nilagay natin lahat yan, alam natin na tama, i-click natin itong continue. So may nakalagay dito guys na bank name. So ilalagay natin dito guys yung pangalan ng bangko kung saan yun ang i-add natin as a beneficiary. So kasi ang i-add natin ay BPI. So ang ilalagay natin dito yung Bank of the Philippines Islands, BPI. So yan ang i-click na natin para ma-add natin siya as a beneficiary. Kasi ang tutorial na to ay kung paano mag-add ng beneficiary bank to bank. Ayan. Then ilagay natin dito yung account number. Ang account number guys ay yung pinaka mismong account number ng ating bangko. Hindi yung account number na nakalagay sa card. So kailangan tama po yung account number para hindi po magkaroon ng problema. So bago tayo mag-proceed guys, i-check muna natin yung lahat ng information na nilagay natin. Yung pangalan ng bangko, kung tama ba, at saka yung account number ng bangko. So pagkatapos na i-click natin yung continue, din may katanungan dito guys kung alam ba na natin yung beneficiary nationality. So pag alam mo, so i-click na natin yung yes. So kailangan ilagay natin kung saang bansa siya. So ang i-add natin ay nasa Philippines. So i-click natin yung Philippines. Then pagkatapos may question dito, do you know the beneficiary age? So pag alam mo, ilagay mo yung edad at saka yung click mo yung yes. Then continue, i-click na natin yung continue. So ay nag-successful na. So nakapag-add na tayo ng beneficiary. So may ma-receive tayo na tawag sa ating mobile number. So kaya kailangan active yung mobile number natin. So pag naano natin to guys, madali lang kasi sundan lang natin yung instruction. Then pagkatapos ma-activate na siya, i-activate na natin. Then ayan. So okay na siya guys. So nakapag-add na tayo na beneficiary. Check natin yung list beneficiary. So ayun, kung makikita nyo nung una, isa lang yung naka-add dyan. So ngayon naging dalawa na. Nandyan na sa taas yung in-add natin na yun, ngayon na beneficiary. So kung makikita nyo, may nakalagay sa taas na pending. So para ma-approve yan guys, kailangan natin mag-transfer ng pera. So i-click na natin tong transfer money dito sa gilid. Ayan. Then click natin yung transfer money dito sa baba.
So pagkatapos nun guys, ayun maglalagay tayo ng amount. So sample lang to kasi tutorial, so maglalagay tayo ng 50 real. So ayan, so equivalent ng 50 real sa Pinas ay 749.19. Then i-click na natin to sa baba yung purpose of transfer. So kailangan i-fill up natin yan guys. So ang ilalagay natin dito ay family and friends. Yan. So kung gusto niyo isama sa papadala niyo yung transfer fee, i-click niyo yung toggle dito sa gilid. Yan. Pero kung ayaw niyo, wag niyo i-open yan guys. So i-click natin yung terms and conditions dito sa baba, then continue. Dito sa STCPU guys ay napakabilis magpadala ng pera. Sobrang bilis guys pag nagpadala kayo dito, at saka madali lang siyang i-cancel guys. So ayan, naglo-loading pa. So ayan na guys, i-confirm na natin kasi para maano natin yung pinadala na tin-transfer natin na pera sa ibang account. So ayan, confirm. Then may ma-receive na naman tayo na OTP number. Ayan. So, antayin natin ng konti kasi naglo-loading pa guys. So, ayan, pumasok na yung notification message na pumasok na yung pinadala natin na 50 SR. So, gano'n lang kadali guys. Basta sundan nyo yung steps na ginawa ko. Kasi dito sa STCP, madali lang magpadala ng pera dito guys. At mabilis. Hindi ka katulad ng ibang bangko na magantay ka pa ng ilang oras. So, ganun lang kadali guys. So i-check na naman natin guys kung pumasok na ba yung pinadala natin na pera, itin-transfer natin pera dito sa inad natin na bank account as a beneficiary. So i-check na natin guys. So ayan na guys, kung makikita nyo dati, yan yung laman ng account na inad natin na beneficiary, 1,114.73. So ayan, nung transfer ulit tayo ng 50 SR. So ayan, naging 1,000.86,863.92. So ganda lang kadali guys. Kung makikita nyo, ang bilis nang pumasok yung tin-transfer natin ng pera dito sa inad natin na beneficiary sa BPI. So ganda lang kadali guys. Sana may natutunan ka sa video tutorial na to guys. Kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and share and click all the notification bell para lagi kang updated every time mag-upload ako ng bagong tutorial. So maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.